Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. Hello everyone. Welcome sa Kwentuhang Random, the podcast at ito na yung pampitong episode natin, no? Ngayon, may kukwento ko sa inyo. Siguro, nangyari ito noong last week lang. Last Friday to be exact, June 18. And masasabi ko na this will change my life forever. No, dahil sa wakas, after 2 years ng pagdarasal at laging pagkapit na mangyayari din yon. So, ito na yan. So, June 18, when I was invited for an interview, since kailangan kong maghanap ng bagong trabaho at yung aking trabaho ay matatapos na lamang hanggang June 30. So, I decided to find a new one. Unexpectedly, hindi ko naman inaasahan na nasasagutin yung yung application ko na yun. Ito yung kwento niyan. So, I have a relative who works in a newspaper company. So, tinanong ko sa kanya kung paano mag-apply doon. Since dahil matatapos na yung trabaho ko, yung kontrata ko doon sa kumpanya. So, nag-apply ako sa kanila as a news writer. And ayun, agad-agad nag-message sa akin, email ka sa email ad na ito. So, agad-agad I decided na I submitted my resume, I emailed it, and siguro kinahapunan I was informed that there will be an interview with the owner of the newspaper company the following day. So I have to prepare. Then on Friday, yun na mismo, I was about to have an interview at 3 p.m. Pero bago pa mangyari yon, medyo pahirapan kung paano ko lalabas. Since my boss didn't know na naghahanap na ako, but my workmates know it. So at 1:30 balis ako doon sa office. So pinaunahan ko lang sila, yung boss ko na umalis dahil may lakad, may pupuntahan. At ayun, after 10 minutes siguro, malis na ako. So, may dinaanan muna ako to submit some documents. And after that, I went to Buendia. Maghahanap sana ako ng jeepney na may biyaheng cash and carry. Natatawid sana doon sa release ng PNR, pero wala. So, I decided to take a taxi. Siguro, Colorum yun. Sabihin ko na lang, na Colorum yung taxi na sinakyan ko. 150, I don't know if 150 or 170 yung binayad ko doon sa driver na yun para walang makarating on time, but safe and sound nakarating naman ako doon. And ayun, after 5 minutes pinakyat na ako sa opisina ng presidente, and ayun na, may dumating na pagkarating ko doon sa office. Pumasok din yung dalawang staff. Nandiyan yung
binasukan ko, and ayun, the president asking them saan ako pwedeng ilagay, kung online ba or print. So walang sabi-sabi, sir, kukunin namin to sa online. So ayun na, kahit di pa ako formally nagsistart ay binigyan nila ako ng trabaho. They told me na pwede na ako magbato ng mga newsbeat na makukuha ko, and mga sumunod pang mga araw, yun, nabibigla ako sa mga pangyayari. Then there were something, may mga sorpresa na lang talaga sa buhay natin na bigla na lang dumarating. Bigla siyang dumarating na hindi mo inaasahan, na akala mo hindi mangyayari itong bagay na ito. But I realized na may tamang timing lang talaga in terms of what we are praying for. Nangyari pa to sa gitna ng pangungulila, ng pagluluksa. That night, pagkagaling ko sa opisina, I was crying. Not only because of joy, but because of missing someone na dapat siguro kasama ko siya on these simple celebrations that I have, in small victories that I have. That night, I made a post on Facebook telling things on him na siguro kung nandito ka lang, kahit chokes to go lang, masaya na tayo. I made sorry to him because of things that we didn't have. Kung may ganito lang ako siguro nung time na yun, pwede ko sanang sabihin na kung gusto ko nung time na yun, kung gusto ko sanang sabihin kay Lord noon na pwede bang barter na lang, akin na lang yung meron siya, tapos ibigay ko yung kung anong meron ako. Pero hindi hindi siya ganun kadali. Imposible mangyari. Naano ko na lang sa sarili ko na maybe his death opened me to something more na hindi ko ina-expect, and this is it. Maaaring binulungan ni si Lord na mangyari itong mga bagay na ito, and siguro I still thank Him for making this possible. I made a promise to myself that I will do my best on doing this job. On every news that I will write, I will make it sure that it is fair and balanced. And I will make sure that in every news that I will
that I will write, in every stories that I will write, the people's interest will be at first. And this may be ito na lang muna siguro ngayon for this episode. Abangan nyo na lang sa susunod pa ng mga episodes ng podcast na ito kung ano yung mga magiging kwento ko habang nasa loob na ako ng newsroom. Kung ano yung mga magiging experiences ko on the first day that I will do my job as a journalist. So, dito muna ako. I have to say goodbye for now. See you on the next episode.